Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kasangga ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan, magandang umaga sa ating lahat, mga kasangga ko kay Kristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo ng puno ng pagbabago, kaguluhan at walang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay ang Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi ng sa Mateo, ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo ng katatagan at tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, mga kasangga, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kasangga, ay matatagpuan sa Lucas Kapitulo 12, talatang 15. Ito ang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkaninig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit, nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan sa mga nakalipas na araw. Ito man ay sa pamamagitan ng aming kaisipan, sa pamamagitan ng aming gawa, o sa pamamagitan ng aming mga salita. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Sadya man o hindi sadya. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, sa aming mga puso. Kaya sa namin ito hinihiling ang kapatawaran, Panginoon. Dahil alam namin na Ikaw ang aming Panginoon, ang aming Ama, na dapat naming pasalamatan at hininga ng kapatawaran.
Maraming salamat o Diyos sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami po ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat o Diyos sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Maraming salamat po Panginoon na hindi na masyadong nilalagnat si Kasanggang Maricon. Salamat sa iyong kapangyarihan na siyang patuloy na nagpapagaling sa kanya, O Diyos. Kaya Lord, maraming salamat po. At patuloy namin nilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kasangga naming may mga karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos, sa kanilang karamdaman. Pagalingin mo, Panginoon, anuman ang karamdaman na dumapo sa kanilang mga katawan, O Diyos. Ito man ay cancer, diabetes, hypertension, ubo, sipon. Lord, pagalingin mo sila upang patuloy silang makapaglingkod sa inyo at sa aming kapwa. Yung nakikinig ngayong umaga, O Diyos, na may karamdaman, may kanyang sakit, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, pagagalingin mo sila. Hipuin mo ang kanilang mga katawan upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kalakasan. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapagaling mo sa lahat ng iyong mga kasangga, ng iyong mga anak na patuloy na nakikinig sa iyong mga salita at sumusunod, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe. Medyo madulas ang kalsada, O Diyos, dahil umuulan-ulan. Kaya, Panginoon, Ikaw ang siyang mag-ingat sa kanila, magdala sa kanila, sa kanilang pupuntahan na maluwalhati. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya sa kalsada dahil sa traffic na kanilang mararanasan, Panginoon. Panginoon Hesus, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kasangga na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, patuloy mo pong ingatan sila, O Diyos, sa ibang bansa. Ang kanilang mga employer, Panginoon, hipuin mo po ang kanilang mga puso upang hindi po nila pagbawalan ang kanilang mga employee na pumunta sa mga bahay-sambahan upang makapanambahan, makapag-aral ng iyong salita. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng protection doon. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga kasanggang ito na sila po ay nagtiis na mapalayo sa kanilang pamilya dahil gusto nilang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas na pakasalimuot, Panginoon, dahil sa corruption. Lord, sa darating na November 30, may malawakang protesta. Dalangin ko, O Diyos, na may magkaroon ng kapayapaan upang wala pong anumang masaktan sa panig ng mga kapulisan at sa panig ng mga nagpoprotesta, Panginoon. Naway maresolve na, Panginoon, ang mga problemang ito. Tulungan mo po ang bawat leader namin na magkaroon ng isang magandang pagsisisi, Panginoon, na Ikaw, Diyos, ang Diyos ng katarungan. Ikaw ang Diyos na patas magbigay ng katarungan
Kaya Panginoon, dalangin ko Diyos na ang aming mga leader ay kanilang maisip na ang kanilang mga ginagawa naway maging patas ang kanilang mga paghuhukom, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, ang mga leader na nasasangkot sa anomalya ng aming bansa. Naway ikaw, Diyos, ang nakakaalam sa bawat puso. Ikaw, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa kanila dyan. Upo dyan sa posisyon na iyon. Alam ko rin, O Diyos, na ikaw din ang magtanggal sa kanila. Dahil sila po ay nakakasira ng imahen ng pangalang Christian, Panginoon. Dahil ang bansang Pilipinas ay tinataguri ang Kristiyanong bansa sa buong Asia. Kaya, O Diyos, kami po ay lumalapit na ikaw, O Diyos, ang siyang hukom sa bawat isa sa amin, O Lord. Panginoon Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kasangga na mangingisda, na ang kanilang hanap buhay ay sa karagatan. Ingatan niyo po sila, O Diyos, sa karagatan, Panginoon. Maaring minsan malakas ang hangin, malakas ang ulan. Lord, tulungan mo sila, O Diyos, na makapangisda ng maluwalhati, Panginoon. Pagkaloob mo sa kanila ang mga biyaya ng karagatan upang meron silang maibigay ng magandang buhay sa kanilang pamilya, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, sa aming mga kasangga na mga magsasaka, na maring sila ngayon ay nagtanim na ng mga palay dahil umuulan. Maraming tubig, Panginoon. Kaya kami nagpapasalamat, Panginoon, sa ulan dahil ang mga magsasaka ay makapagpatanim na ng mga palay, gulay, prutas, at iba pa. Dahil ito po iyong binibigyan ng mga pagpapala. Panginoon Hesus, sa umagang ito, kami po ay naghahangad ng magandang buhay. Aming inilalapit ang aming mga kasangga na nasa kahirapan ngayon. Hirap sa pamamagitan ng kanilang mga material na bagay. Panginoong Hesus, tulungan mo sila. Pagkalooban mo sila ng mga pangangailangan nila upang sila, O Diyos, ay hindi makita nila ang pagmamahal ng aming Panginoong Hesukristo na siyang nagbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Yan. Ang pamagat ng ating pagbubulayan, mga kasangga, ay prosperity gospel. Marami ang mga nagdadala ng iyong mga salita upang makapaghikayat ng mga tao ang prosperity gospel. Pero ano ba talaga ang tinatawag na gospel of health and wealth, no? Gospel of health and wealth ay isang katuroang nagsasabing ang pananampalataya sa Diyos ay magdadala ng garantisadong kayamanan, kalusugan, at tagumpay sa buhay. Bagamat kaakit-akit sa pandinig at tila nagbibigay pag-asa, ito ay may malaking panganib. May malaking panganib. Binabago nito ang layunin ng Ebanghelyo at inihalin tulad ang Diyos sa isang takapagbigay ng biyayang nakabatay sa ating kahilingan, hindi sa kanyang kalooban.
Ang problema ng prosperity gospel, Diyos na nagiging aparato para sa tagumpay. No? Tinuruan ng prosperity gospel na kung ikaw ay may malakas na pananampalataya, hindi ka maghihirap. Kung ikaw ay nagbibigay ng malaki, babalik ito bilang mas malaking kayamanan. Sa ilalim nito mga kasangga, ang Diyos ay parang nagiging bank account o negosyo. Mag-invest ka at yak na may return of investment. Ngunit ang ganitong pananaw, mga kasangga, ay malayong malayo sa tunay na katuruan ng Biblia. Ang Diyos ay hindi nais manipulahin at ang pananampalataya ay hindi transaction. Hindi transaction, kasangga. Kundi ito ay relasyon. Relasyon natin sa Diyos. Ang problema ng prosperity gospel ay ginagawa nitong parang transaction ang relasyon sa Diyos. Parang kung magbibigay ka, tiyak, nayayaman ka. Kung maniniwala ka, siguradong magiging komportable ang iyong buhay. Sa ganitong katuruan, mga kasangga, nawawala ang sentro. Siya ay hindi na Diyos na dapat sambahin, kundi parang makinaba na ng pagpapala na dapat pagtrabahuan. Ngunit ang tunay na ebanghelyo ay hindi tungkol sa pagkuha ng kayamanan, kundi sa pagkilala kay Kristo, sa pagtitiis at sa katapatan kahit hindi agad dumarating ang material na pagpapala. Hindi kayamanan ang sukatan ng pagtanggap ng Diyos. Hindi kayamanan. Maraming tapat na lingkod sa Biblia ang hindi naging mayaman o laging tagumpay sa mundo. Si Job, isang matuwid, ay dumaan sa matinding pagdurusa. Si Apostol Pablo, isang apostol, nakaranas ng gutom, nakaranas sa kulungan, at nakaranas ng sakit. Mismong si Jesus, no? Mga kasangga, mismong si Jesus, anak ng Diyos yun, ay namuhay ng simple at nagdusa hanggang kamatayan. So kung ang kayamanan ang sukatan ng kabanalan, mga kasangga, hindi sila papasa. Ngunit sa mata ng Diyos, sila ay tapat at dakila. Hindi kayamanan ang batayan ng Diyos kung gaano niya tayo tinatanggap o minamahal. Marami ang mayaman, ngunit malayo sa Kanya. At marami ring dukha, ngunit malapit sa Kanyang puso. Ang tunay na sukatan, mga kasangga, ay ang ating puso. Hindi pera. Katapatan. Hindi kayamanan. Sa harap ng Diyos, ang pinakamahalagang ari-arian ay hindi ang laman ng ating mga bulsa, kundi ang kalinisan. No? Ang kalinisang loob at pananampalatayang tapat. Iniyakay tayo ng tunay na ebanghelyo sa pagtitiis, hindi lamang sa tagumpay. Ang tunay na ebanghelyo ay hindi lamang tungkol sa pagpapala, kundi sa pagtawag sa buhay na may sakripisyo. Sabi ni Jesus, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, pasanin niya. No? Pasanin niya ang kanyang krus. Hindi sinabing pasanin ang pera o pasanin ang tagumpay, kundi ang krus, mga kasangga. Iyon ang tanda ng pagpapakumbaba.
pagsuko at paghingi ng tulong sa Diyos. Tama yan, mga kasangga. Ang mensahe na inaakay tayo ng tunay na ebanghelyo sa pagtitiis, hindi lamang tagumpay, ay nagpapaalala na ang buhay Kristiyano ay hindi palaging puro panalo, puro kasiyahan o material na tagumpay. Bagkus, ipinapakita ng ebanghelyo na may kasamang paghihirap, pagsubok, at pagtitiis ng ating paglago sa pananampalataya. Narito ang ilang punto na pwedeng i-highlight natin, mga kasangga. Ang pagtitiis ay bahagi ng pananampalataya. Ang mga Kristiyano ay tinatawagan hindi lamang sa maginhawang sitwasyon, kundi pati na rin sa mga hamon at pagsubok. Ayon sa Roma 5:3 hanggang 4, sinasabi na ang pagtitiis ay humuhubog ng karakter at nagbubunga ng pag-asa. Hindi sugatan ang tagumpay at kayamanan o kasikatan, mga kasangga. Ang tunay na tagumpay sa ebanghelyo ay nakikita sa katapatan, sa kabutihan at katatagan sa pananampalataya, kahit na may hirap at sakripisyo. Pagtitiis bilang paraan ng pagkakamit ng espiritual na lakas. Sa tuwing tayo'y tumitiis ng may pananampalataya, mga kasangga, pinapalakas tayo ng Diyos upang mas maging matatag sa Kanya. Ang pagsubok ay parang pagsasanay. Parang pagsasanay para sa ating espiritu. Halimbawa ni Kristo. Si Jesus mismo ay dumaan sa matinding paghihirap bago niya dalhin ang kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kanyang buhay ay patunay na ang ebanghelyo ay hindi laging magaan, Hindi laging magaan, ngunit puno ng layunin at pag-asa. Oo, nagpapala ang Diyos, pero ayon sa kanyang kalooban, hindi sa ating demand, di ba? Hindi sa ating demand, ayon sa kanyang kalooban. Hindi masama ang pagpapala, mga kasangga. Hindi masama. Ang Diyos mismo ang nagbibigay nito. Pero ang problema ay kapag ang tao ang nagdidikta sa Diyos kung paano niya tayo dapat pagpalain. Ang kalooban ng Diyos ay mas malalim kaysa kayamanan, mga kasangga. Maaaring ipagkaloob niya ang kasaganaan kung ito ay makakabuti sa ating espiritual na buhay, sa ating mga kaluluwa. Maaaring payagan niya ang kakulangan kung ito ay magtuturo ng pananampalatayang hindi nakabase sa pera. Ang tunay na pagpapala, mga kasangga, ay hindi ang makuha ang gusto natin, kundi ang maging tulad ni Kristo. Ang prosperity gospel ay nagiging sentro ngayon ng tao, hindi na ang Diyos, mga kasangga. Ang katuruang ito lagi ang nagtatanong, ano ang pagpapala ko? Ano ang pagpapala ko? Ano ang ibabalik sa akin ng Diyos? Ngunit ang tunay na ebanghelyo ay nagtatanong, paano ko maluluwalhati ang Diyos? Paano ko maibibigay ang buhay ko ng tapat sa Kanya? Kapag ang tao ang sentro, nawawala ang tunay na ebanghelyo. Kapag ang Diyos ang sentro, mga kasangga, ang puso ay natutong magtiwala kahit walang material na gantimpala. Ang tunay na kayamanan ay nasa pagkakilala sa Diyos. Ang pangako ng Biblia,
ay hindi lang prosperity, kundi eternal life. Yun ang maganda doon, mga kasangga. Eternal life. Buhay na walang hanggan. Ha? Ito ang tunay na kayamanang hindi nasisira, hindi ninanakaw, at hindi kumukupas. Ang Diyos ay higit pa sa kayamanan ng mundong ito, mga kasangga. Siya ang mismong kayamanan ng ating kaluluwa. Tama yan. Ang pahayag na ang tunay na kayamanan ay nasa pagkakilala sa Diyos, ay nagpaalaala na ang pinakapangmatagalang yaman at kasiyahan ay hindi nasusukat sa material na bagay, pera, katanyagan, kundi sa ating relasyon, no? Sa ating relasyon at pagkakilala sa Diyos. Narito ang ilang punto para dito, mga kasangga. Ang Diyos bilang pinagmumulan ng tunay na kayamanan. Ayon sa Matthew 6:19 to 21, tinuturuan tayo ni Jesus na huwag mag-ipon ng kayamanang panlabas, kundi ng kayamanang espiritual na walang hanggan. Ang pagkakilala sa Diyos at pagsunod sa Kanya ang nagbubunga ng tunay na yaman. Kayamanang espiritual, mga kasangga. Ang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, at karunungan ay mga yaman na hindi nakukuha sa pera o material na bagay. Ang pagkakilala sa Diyos ang nagbubukas ng pintuan para sa mga yaman ng Espiritu. Kaligayahan na walang hanggan. Ang mga material na bagay ay pansamantala at naglalaho. Ngunit ang relasyon sa Diyos ay nagbibigay ng kasiyahan at kapanatagan na hindi nawawala. Pangato ang pangako ng Biblia ayon sa Awit 16, talatang 11. Sinasabi na sa piling ng Diyos ay may kagalakan at kasiyahan ng walang hanggan. Ipinapakita nito na ang tunay na kayamanan ay nakikita sa espiritual na buhay, hindi sa material. Ito ngayon ang mensahe sa atin, mga kasangga. Ang prosperity gospel ay maaaring magbigay ng panandaliang aliw. No? Panandaliang aliw. Ngunit hindi nito kayang suportahan ang pananampalataya kapag dumating ang tunay na pagsubok. Ngunit ang totoong ibanghilyo, ang ibanghilyo nagtuturo ng pagsuko, pagtitiwala, katapatan at pag-ibig sa Diyos ay nagbubunga ng buhay na matatag, no? Puso na may kapayapaan at pag-asa na hindi nabibigo. Sa dulo, ang pinakamalaking kayamanan, mga kasangga, ay hindi kayamanan, kundi ang Diyos mismo, mga kasangga. Ang Diyos mismo ang tunay na kayamanan sa ating mga buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagkakataon na akala namin wala akong silbi. Akala ko na hindi sapat ang aking mga simpleng ginagawa. Pero salamat sa paalala mo ngayon na ang bawat mabuting gawa, maliit man, ay mahalaga sa iyong mga mata. Turuan mo akong tumanggap ng iyong mga alagad. At ako rin, Panginoon, gawin mo akong alagad na maaring tanggapin ng iba. Sa bawat baso ng tubig na aking inialay, sa bawat kabutihan na aking binibigay, tanggapin mo ito bilang alay ng pag-ibig
Panginoong Hesus, dalangin ko na pagpalain mo po ang iyong mga anak na laging nakikinig at isinasapbuhay ang mga salita mo, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa. Ikaw, Diyos, ang siyang laging magpala sa kanila, sa kanyang buong pamilya. Ingatan mo sila, tanggalin mo po, pagalingin mo po kung meron man silang karamdaman sa kanilang katawan, Panginoon. Patuloy mo po silang hipuin upang sila ay magkaroon ng kalakasan sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.